quarter na ito ay napakaganda, no? At napaka-importante. Kaya nga po napakaganda ng encouragement po ni Sister G, Pastora G kanina sa mga magulang na ituro natin sa ating mga anak, no, ang salita ng Diyos. At syempre, may tuturo lamang natin kung tayo mismo alam natin at nauunawaan natin. Kaya nga po, let us all be eager, no? At enthusiastic sa pag-attend natin every Sunday. Yun po bang kapag na-miss natin ang isang Sunday ay pinangihinayanan natin, ay sayang hindi ako nakapag-attend ng Sunday, na-miss ko yung message. Ay sayang, hindi ako nakapag-attend kasi na-miss ko yung fellowship ng aking mga kapatiran. Okay? So yung pinangihinayanan natin kapag hindi po tayo nakadalo. So nawa po every Sunday ay wala po tayo nakikita mga bakanting upuan dahil ang lahat ay nag-enjoy, dahil ang lahat ay tuwang-tuwa, dahil ang lahat ay excited, no, sa gawain ng ating Panginoon. Kanina pong umagang pagkagising ko, nakita ko sumikat ang araw. Naisip ko na, maraming maglalaba ngayong araw na ito kasi umaraw. In-anticipate ko na. Kaya ko kanina walang laman yung mga upuan. Marami kang naglaban. Pero mag-attend naman sila ng gabi mamaya niya. Nandiyan sila sa gabi. Okay? Pero naman po, i-prioritize natin. No? Kung umaga tayo nag-attend, umaga po tayo mag-attend. Huwag natin, ay meron namang gabi. Mamaya na lang akong gabi mag-attend. Okay? So, commit natin yung sarili natin. Kung morning tayo, morning. Kung evening, evening. Actually, yung evening po ay para lamang dun sa mga nagtatrabaho ng morning. Okay? So, yung mga pumapasok ng mga empleyado. Okay? So, yung ating morning, yun po talaga ang ating main celebration, Sunday celebration. Okay po? Okay, so, Romans chapter 11, verses 1 to 6. Basahin po natin sa Tagalog. Sabay-sabay po tayo. Sige po, 1, 2, 3, go. Ito ngayon ang tanong ko. Idanakwil na kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita rin mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Hindi ba ninyo alam ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias? Wala na ako naririnig nagbabasa. Sabay-sabay po tayo. Dumating siya sa Diyos laban sa Israel. Sinabi niya, Panginoon, pinatay nila ang inyong mga propeta at giniba ang iyong mga altar. Ako na lamang ang natitira at gusto pa nila akong patayin. Ngunit ano ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumamba sa Diyos-Diyosang si Baal. Ganon din sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. At kung yun ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na yun ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na yun masasabing kagandahang loob. Uulitin ko po yung verse 6, ang sabi niya, at kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, no? Grace. Pinag-uusapan po natin, yung tema natin ay grace, kagandahang loob, biyaya. Actually, yung grace po ay malalim pa sa kagandahang loob. Wala lamang po tayong mga sapat na Tagalog words, no? Filipino words para ipaliwanag yung grace, no? But it is more than, deeper, no? Doon sa kagandahang loob. Maliwanag na yun ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na yun masasabing kagandahang loob. Okay. Kung babasahin po natin ang Romans chapter 10, no? Bago po yung verse 1 ng Romans chapter 11, ang sabi po ni Pablo, dun sa huling talata ng chapter 10, sabi niya, subalit tungkol naman sa Israel ay sinabi niya
chapter 10. Kaya po yung kasunod niya doon sa verse 1, yung binasa natin kanina, ito ngayon ang tanong ko, itinakwil na kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Ang sagot, hindi. Okay? So, pinaliwanag ni Pablo na ang bansang Israel, bagamat ang kamay ng Diyos ay iniunat niya sa kanila dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Pwede pa ihina ng konti o alisin yung echo. Okay? Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa Diyos, ang mga hentil ay nabigyan ng pagkakataon upang sila rin ay maging mga bayan ng Diyos, maging bayan ng Diyos, maging anak ng Diyos. Kaya kung babasahin natin ang Romans chapter 10, ay ipinapaliwanag ni Pablo na wala na ngayong kaibahan kung ikaw ay isang Hudyo at ikaw ay isang hentil. No? Dahil ang kaligtasan ay dumating na rin sa mga hentil. No? At kung paano ang Israel ay bayang pinili ng Diyos, pumili rin ang Diyos mula sa mga hentil ng kanyang sariling bayan at yun po ang iglesia ng Diyos. Okay? Ito po ang eklesiya, ang iglesia. Kabuluhan ng mga mananampalataya. Okay? So there's no more distinction between a Jew and Gentile. Yung po pinapaliwanag ni Pablo. At doon sa book of Romans ay pinapahayag po niya sa buong libro ng Romans, no? Sa libro ng Galatians, sa libro ng Ephesians, na ang tao ay mapapawalang sala sa pamamagitan ng ano po? Ang tao ay mapapawalang sala lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. At in Ephesians chapter 2 verse 8, mababasa po natin, for by grace you are saved through faith. No? Dahil sa kagandahan loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananampalataya. So grace, no, or salvation by grace. Grace is one of the most powerful truths. No? Ito ay isa sa pinakamakapangyarihang katotohanan na kailangan kong malaman at maunawaan ng bawat Kristiyano. Dahil ang kawalan po ng pagkaunawa, ang kawalan ng kaalaman patungkol sa kagandahang loob ng Diyos, ang siyang magpe-prevent sa atin upang hindi natin maranasan ang mga benepisyo, no? Ang mga kaloob ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Tinatanong ko kanina ni Sister Irene, sino dito yung masaya? Sino dito ang payapa? Okay? So who can really say among us, sino nga ba ang makapagsasabi sa atin na tayo ay payapang-payapa na, wala na tayong iniisip, wala na tayong inaalala. Masayang-masaya na tayo. Ano man ang kalagayan ng buhay natin, we have joy, we have peace, we have freedom. Sino po sa atin ang buong pusong makakapagsabi na tayo nga ay tunay na malaya na? Huwag na po ninyo akong sagutin, kayo lamang po ang makakasagot nun. But I believe so many Christians, no, at this present time, are not still free totally. Hindi pa po malaya totally. And God wants us to be free, no? Tayo ay gusto ng Diyos na mapalaya tayo sa lahat ng alalahanin ng buhay. Kaya nga po gusto niya na maunawaan natin ang grace, ang kanyang kagandahan loob, ang kanyang biyaya. Nang sa ganun ay mapalaya po tayo totally. Kasi marami po mga Kristiyano na hindi pa po tunay na malaya, kaya po maraming Kristiyano ang pagod. Maraming Kristiyano ang nalulupaypay. Maraming Kristiyano ang kumikilos, gumagawa sa sarili nilang kakayahan. No, kaya nga po pagod na pagod tayo, nangihinang pa tayo. But my dear brothers and sisters, when we understand grace, kapag naunawaan po natin totally kung ano ang kagandahan loob ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, mapapalaya po tayo doon. Kahit na marami tayong ginagawa, marami tayong trabaho, hindi tayo napapagod, hindi tayo nanlulupay because we are not doing it not through our own. Hindi natin ginagawa yun sa pamamagitan ng sarili nating lakas, sa pamamagitan ng sarili nating kapangyarihan, sa
experienced the grace of God in my life, na nararanasan ko ang kanyang mayamang kagandahan loob, ang kanyang mayamang biyaya. Kaya na po, nakakapagpuri ako at nakakapagpasalamat sa kanya dahil nagagawa ko ang mga bagay na yun hindi dahil sa aking sariling kakayahan, kundi dahil sa kapangyarihan at kakayahan ng Diyos sa buhay ko. Kaya hindi po tayo magmamalaki kapag ang Diyos ang siyang pinabayaan natin po na sa Kanya tayo nagdepende, sa Kanya tayo nag-rely sa buhay po natin. Ano man po ang kalagayan natin, kapag siya ang pinagtiwalaan natin, kapag siya ang pinagdependehan natin sa buhay po natin, siya po ang ating pasasalamatan. Hindi ang sarili natin ang siyang may tataas. Okay? Kaya nga po sa umagang ito, bago po natin talakayin tuluyan yung kung binasa natin kanina, gusto ko pong ibigay yung mga salita. Although yun po ay limited lamang, marami tayong pwedeng i-connecta sa grace. No? Marami pong mga salita na pwedeng i-link, no? Na pwedeng i-connecta sa grace. Pero gusto ko pong next slide. Gusto ko pong ibigay yung mga apat na katotohanan na nagmumula sa salita ng Diyos para makuha natin ang kabuuan kung ano ba yung grace na sinasabi ng Biblia. Actually, grace comes from the Greek word charis. Comes from the Greek word charis. Nang ibig sabihin ng charis ay grace or gift or favor. Okay? So, grace. Tingnan po natin. Yung una ay love. The basis of grace, the basis of the grace of God is love. Okay? Ang basihan po ng kagandahan loob ng Diyos, ng biyaya ng Diyos, ay ang kanyang unconditional love. There will never be grace kung walang love. The foundation is love. Okay? So, ang biyaya ng Diyos ay napasa atin not because you are loved, not because you are good, not because you are kind. It is because God is love. The nature of God is love. And the very basis, the very foundation of grace is His love. Kaya po niya pinaranas sa atin, kaya niya binigay ang kanyang kagandahan loob, ang kanyang grace, no? Ay dahil po siya ay Diyos ng pag-ibig. Yun po ang pinagmulan ng kanyang biyaya. Pangalawa, faith. Faith and grace cannot be separated. Kung nais po nating maranasan ang kabuuan ng biyaya, kagandahan loob ng Diyos, the richness of His grace, tandaan po natin, mayaman ang kanyang biyaya. Ang kanyang kagandahan loob ay punong-puno, no? Punong-puno ng biyaya, napakayaman, napakaraming benepisyo, napakarami nating maaaring maranasan dahil sa kagandahan loob ng Diyos. At yun ay sa pamamagitan po ng pananampalataya. Our response to God's love, no, is faith. Ang tugon po natin sa pag-ibig ng Diyos, yun po yung ating pananampalataya. So ang pananampalataya po natin ay tugon lamang doon sa pag-ibig na inilalaan ng Diyos sa atin. Kaya nga po hindi natin pwedeng paghiwalayin ng grace. Kung gusto mong maranasan ng grace, you need to have faith. Malinaw po ba? We need to have faith in Christ, in what God has done for us. Kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin, kailangan nating manampalataya. Manampalataya saan? Sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil yun po, no, ang pagpapakita ng Diyos, that is the expression of God's love. Pagpapakita ng Diyos kung gaano niya kamahal ang tao. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak nang sa ganun ay magkaroon tayo ng muling kaugnayan sa Kanya. Muli tayong mabuhay. No, ang ating espiritu ay muling mabuhay at magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Ang salvation from hell ay secondary na lamang po. Ang pinakadahilan ng Diyos kung bakit nais niya na tayo ay manampalataya kay Kristo ay dahil doon sa kaugnayan na naputol. No? Gusto niya na maibalik muli tayo sa Kanya.
noong una. Okay? So, our response to God is faith. We cannot separate grace and faith. We need to have balance, a balance between grace and faith. Okay? Mamaya po, papaliwanag pa natin. Okay? Pangatlo, righteousness. Righteousness is right standing with God. No? Pagpapawalang sala ng Diyos, yun po yung righteousness. Tayo ay napawalang sala, naging matuwid sa harapan ng Diyos. Okay? Or right standing with God. No? Tama na yung ating katatayuan sa harapan ng Diyos. Matuwid na tayo sa harapan ng Diyos. No? We have right standing. No? Yung status natin sa harapan ng Diyos ay maganda na. Why? Because of the word of Christ. Hindi dahil sa sarili nating righteousness, no? Unawain po natin ito. Meron tinatawag na self-righteousness. Pero ang tinanggap natin ay hindi yun, kundi yung the righteousness of Christ or Christ's righteousness. Ang katuwiran ni Kristo. Kaya nga po nung tanggapin natin, naliwala tayo kay Kristo, tanggapin natin siya sa ating buhay, tayo ay na-born again, tayo ay naging righteous. It's not because of our own good works. Hindi po dahil sa ginawa nating mabuting mga magagawa o dahil sa sarili nating katuwiran, kundi dahil sa righteousness ni Kristo. Dahil sa katuwiran ni Kristo. Ang katuwiran ni Kristo ang siyang napa sa atin. Kaya nga po ngayon, hindi na tayo ang nakikita ng Diyos. Hindi na yung kung sino si Noy, hindi na yung kung sino si Madam Lorna, kung sino si Brother Bob. Hindi na tayo yung nakikita niya, kundi ang nakikita niya ay yung katuwiran ni Kristo sa buhay po natin. Si Kristo na ang nakikita niya na tayo ngayon ay matuwid na sa kanyang harapan, no? Dahil sa katuwiran ni Kristo. Okay? And because of that, we receive salvation, no? Deliverance, freedom, no? At ang salvation po na tinutukoy ng Biblia, for you are saved, by grace you are saved through faith. Ang salvation na tinutukoy ng Biblia ay hindi lamang salvation from hell. Hindi lamang po kaligtasan mula sa impyerno, no? Kundi yung kabuuan ng buhay ng tao, yung lahat ng aspekto, lahat ng area sa buhay ng tao, salvation. Di ba mayroong mga lumapit sa ating Panginoon Jesus, what must I do to inherit eternal life? Yung rich young ruler. No? Lumapit siya sa ating Panginoon, anong aking gagawin para magkamit ako ng buhay na walang hanggan? Meron din lumapit sa mga lagay, ano ang gagawin ko para ako ay maligtas? Doon sa rich young ruler, alam po natin na ang sabi ng ating Panginoon sa kanya, o ito ang gawin mo ang utos ni Moses, no? Huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magigipag, huwag mong kukunin ang ari-arian ng iba, ang 10 Commandments. Ang sabi ng rich young ruler, nagawa ko na po yan, Panginoon. Ano sabi ng ating Panginoon? Sige, isa na lang ang kulang sa'yo. Pagbili mo ang lahat ng ari-arian mo at ipamigay mo sa mga mahihirap. Ano po ang nangyari doon sa rich young ruler? Nalungkot po siya. Eh, bakit? Dahil marami siyang kayamanan. No? Mauubos ang kayamanan niya, pabibili niya lahat at ibibigay niya sa mga mahihirap. Okay? Kaya nga po sabi ng ating Panginoon, napakahirap para sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos kaysa sa isang kamelyo na pumasok sa butas ng karayo. Kaya nagtanungan ng mga lagat, sino ngayon ang maliligtas? No? Kung napakahirap pumasok ng isang mayaman dahil yung pangunawa nila noon kapag ikaw ay mayaman, ikaw ay pinagpapalan ng Diyos, ikaw ay malapit sa Diyos. Ang sabi ng mga alagad, sino ngayon ang maliligtas? No? Kung ang mayaman ito ay hindi siya makakapunta sa kaharian ng Diyos, sino ngayon ang maliligtas? Hindi pa rin po naunawaan ng mga alagad. Kaya sabi ng ating Panginoon, sa tao ito ay imposible, pero sa Diyos ito ay posible. Bakit naging posible? At ito nga po ay nasa kapanahon na natin, naging posible ang lahat na tayo ay makakarating na ng langit. Mayaman ka man o mahirap, nag-aral ka man o hindi, ikaw man ay napakasama sa harapan ng lipunan o ikaw ay napakabuti sa
paraan sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Yesus. We are saved by grace through faith. Halos po lahat ng mga relihiyon sa ating kapanahunan ay mayroong isinasamang gawa sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya binasa natin kanina doon sa verse 6, ang sabi niya, at kung yun ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na yun ay hindi dahil sa gawa, sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na yun masasabing kagandahang loob. Ito po ngayon, dito nagkakaiba-iba yung mga maraming mga Kristiyano. Sinasabi natin, paano yun? Kagandahang loob lang? Hindi ka nagagawa? Diba, tinatanong natin yun? Paano yung sister mo? Hindi ka na magagawa? Aasa na lamang tayo sa biyaya ng Diyos, sa kagandahang loob ng Diyos? Sabi naman ng iba, kapag tinanong mo, no? Meron po tayong naririnig na kapag tinanong mo, kumusta ka ngayon? Ay, kay Gracia hindi nung pinalabas. Ay, eto, sa biyaya ng Diyos, nakakaraos. Ibig sabihin, hindi pa po natin nauunawaan talaga kung ano ang kagandahan loob ng Diyos, kung ano yung grace. Meron naman na nagsasabing, mayaman na ako, successful na ako, puno na ako ng biyaya ng Diyos, di ko na kailangang matutunan yan. I'm telling you, you do not understand yet the grace of God. Hindi mo pa nauunawaan kung ano ang biyaya ng Diyos. At kung meron man na nagsasabi, ay hindi na ako magtatrabaho kasi aasa na lang ako sa Diyos, sa biyaya ng Diyos, ibig sabihin, hindi mo pa rin nauunawaan kung ano ang grace. Ay, magkakasala na lamang ako kasi total, forgiven na ako, nasa akin na ang katuwiran ni Kristo, ano namang mangyari, mahal ako ng Diyos, matuwid pa rin ako sa harapan ng Diyos, magkakasala na lamang ako. My dear brothers and sisters, I tell you, hindi mo pa nauunawaan ang kagandahan loob ng Diyos. Kung ganun po ang buhay natin ngayon, ibig sabihin, hindi pa natin nauunawaan ang biyaya ng Diyos, ang kagandahan loob ng Diyos. That's why we as leaders of CFSM, lagi po namin as urged by the Holy Spirit, we are teaching this truth over and over again. Paulit-ulit po. Gusto natin na lahat makaunawa. Kahit yung mga matatanda ng Kristiyano, sinasabi na, di ba, tagal-tagal na ng grace na yan? Meron po ako narinig na pastor, actually, bishop siya. Sabi niya, di ba, tagal-tagal na ng grace na yan? Naunawaan naman natin yan na tayo ay hindi naligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi dahil lamang sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Tinanggap naman natin siya sa ating buhay at tayo naranasan natin ang biyaya ng Diyos. Totoo po yun. Totoo po yung sinasabi natin na matagal na ang grace. And yet, ang grace po ay hindi lang po tumutukoy dun sa oras na tayo ay naligtas. Dun sa panahon na ating tinanggap ang ating Panginoong Yesus, ang grace ay maaari nating maranasan every minute, every second, every hour, every day of our lives. Sa buong buhay po natin, habang tayo nabubuhay dito sa mundo, ay maaari nating maranasan ang biyaya, kagandahan, loob ng Diyos sa buhay po natin. Hindi lamang po naputol dun sa tayo ay naligtas na, tayo ay hindi na mapupunta ng impyerno, tayo ay may kaugnayan na sa Diyos. Hindi lang po natatapos doon. Ang biyaya ng Diyos ay magpapatuloy. Patuloy po nating mararanasan habang nakikilala natin ang Diyos sa ating buhay, habang lumalalim ang ating kaugnayan sa Kanya. Yung po ang grace, yung po ang biyaya. Kaya ito po sabihan, o hindi ang biyaya ng Ginoo, mabiyak ko po. You do not understand how rich, kung gaano kayaman ang biyaya ng Diyos. Na wala kang gagawin kundi magpasalamat namin sa Kanya dahil nararanasan mo sa buhay mo. Okay? So unless our minds are renewed in our understanding of God's grace, ang ating kaisipan ay hindi po ma-renew. Diba?
Let your mind be transformed, be renewed, be transformed by the renewing of your mind. No, i-renew natin ang ating kaisipan, ang ating pag-unawa, ang ating pagkakilala sa Diyos, ang ating pag-unawa sa Kanyang kagandahan loob. Nang sa ganun ay malaman natin kung ano ang perfect, no, will of God. Maranasan natin, ay malaman natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Sa cellphone po natin, meron pong nagtanong, paano mo malalaman kung yun ay sa biyaya ng Diyos, galing sa biyaya ng Diyos, or galing sa sarili mo lamang gawa? Hindi mo po masasagot yun personally dahil ikaw lamang ang makakaalam nun according to your relationship with God. Bawat isa sa atin, meron tayong kaugnayan sa Diyos at nagpapahayag ang Diyos sa atin araw-araw, di po ba? Nangungusap ang Diyos sa atin araw-araw, di ba, Jonah? Okay? Kinakausap niya tayo araw-araw. And you will know kung ang ginagawa mo ay sa sarili mo lamang kakayahan o ang ginagawa mo ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Malalaman niyo po dahil sa ugnayan mo sa Diyos. Kaya lang po ito yung lagi nating inuulit-ulit sa ating mga pangangaral. No? Yung pong relasyon natin, yung pong kaugnayan natin sa Diyos. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. No? Unahin natin, i-prioritize natin ang Diyos sa buhay natin. Saliksikin natin, meditate His Word. Kilalanin natin kung sino ang Diyos. Alamin natin, no? Kung sino siya sa buhay natin at kung sino tayo sa Kanyang harapan. Yun lamang po. Yun lamang po ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo, ang makipag-fellowship sa Diyos. Tatanungin niyo naman, wala na ba tayong gagawin? Ayun na naman. Wala na ba tayong gagawin, sister? No? Magbabasa na lang tayo ng Bible, mag-attend na lang tayo ng gawain, mangangaral na lang tayo ng salita ng Diyos. Hindi po. Kasi ang kagandahan loob ng Diyos, no, bunga na lamang ang mga yun, no, ng ating pananampalataya sa Kanya. Lahat ng ating ginagawa ngayon ay bunga na lamang ng ating pananampalataya sa Diyos. Kaya doon po nagdi-distinct yung faith at saka works. No? We cannot combine faith and works. Ito po yung sinasabi ni Pablo na hindi pwedeng pagsamahin ang faith at saka works. Faith plus work equals salvation. Hindi pwedeng magsama ang faith at saka works. Faith ay faith. Grace is grace. Grace at saka works. Hindi po pwedeng magsama ang grace at saka works. Ano ang sabi ni Pablo? Kung yun ay dahil sa kagandahan loob ng Diyos, maliwanag na hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang batayan, hindi na yun masasabing kagandahan loob. Diba? If grace, it is only grace. If you are saved by grace, then it is only by grace. But if you are saved by works, then it is only by works. Hindi pwedeng grace and works. Paano? Hindi mo pwedeng pagsamahin ng dalawang yun. No, yun po ay parang tubig at langis. Alam ko ba ninyo yung langis at saka tubig pag pinagsama ninyo? Maghihiwalay. Di ba? Mga science teacher. Maghihiwalay sila. Kasi hindi pwedeng pagsamahin. Hindi pwedeng i-combine ang grace. Hindi pwedeng i-combine ang works. Okay? Let us see the definition of grace. What grace is. No? Sabi ko kanina, grace comes from the Greek word charis. It means God's divine, gracious, favor, blessing, help, goodwill, benefit, gift, goodness. Okay? Ito po yung malinaw na definition ng grace. Grace is the unearned, undeserved, unmerited favor of God. Ano ibig sabihin po ng unearned? Hindi mo pinagtrabahuan. Di ba? Hindi mo pinagpaguran. Undeserved. Hindi ka karapat-dapat. Pero binigay. No? Hindi ka karapat-dapat. Sino pong karapat-dapat sa atin? Ang sabi ng Biblia, we all have sinned and come short of the glory of God. Tayong lahat ay nagkasala. Di ba ba, nung si King Belshazzar, meron kamay na nagsulat doon sa wall? Ano pong nakasulat doon sa wall? Mene, tekel. Ano yan? Sa Tagalog, tinimbang ka, ngunit kulang.
tayong lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Kaya po, lahat po tayo, hindi natin deserve ang grace. Hindi natin deserve, hindi tayo karapat-dapat, and yet, it was given to us through faith. Ito po ay pinagkaloob sa atin. Unmerited, no? Hindi natin in-earn. No? Hindi tayo gumawa ng mabuti para tayo ay biyayaan ng Diyos. Hindi tayo gumawa ng mga mabubuting bagay dito sa mundo. Tumulong ka sa kapwa, no? Para lamang tayo ay magkaroon ng biyaya ng Diyos. Hindi po. Unmerited ka eh. Ang biyaya ng Diyos, ang kagandahan ng Diyos ay unmerited. Hindi po natin pinagtrabahuan. Hindi yung award na ibibigay sa atin ng Diyos dahil ikaw ay magaling dito, bibigyan kita ng award. Hindi po. Wala namang ginawa, pero binigyan ka ng biyaya, kagandahan loob ng Diyos. Grace is divine and supernatural in nature. Kaya nga sabi ko kanina, the basis of grace is the love of God. Walang bahagi ang tao sa grace. My dear brothers and sisters, wala kang bahagi sa kagandahan loob ng Diyos. Tandaan niyo po yun. Wala kang bahagi, wala kang ginawa. It is divine. Galing lamang sa Diyos. And it is supernatural. Supernatural. No? Pagkapag pinag-uusapan ng grace, it is supernatural. Kaya nga po ako, I believe God is going to use me para sa YPS dahil ako ay umaasa sa supernatural ng Diyos. Beyond my ability, beyond my capacity. Kapag grace ang pinag-uusapan, it is beyond your ability. It is beyond your capacity. Kaya huwag mo ipagmalaki ikaw ay nag-aral, ikaw ay marunong, ikaw ay mayaman, ikaw ay tinitingala sa lipunan, ikaw ay may mataas na posisyon. Huwag mo ipagmalaki yun. Because grace comes only from God and it is supernatural. It is beyond your ability. Kaya nga po wala tayong may pagmamalaki. Kapag beyond our ability, hindi mo may pagmamalaki yun dahil hindi ikaw yun. Di po ba? Nakukuha po natin, my dear brothers and sisters? Unawain po natin ang kagandahan ng loob ng Diyos na sa ganun ay mapalaya po tayo. Hindi tayo maghinawa, hindi tayo mapagod dahil nalalaman natin ang lahat ng ginagawa natin sa buhay natin ay dahil lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya ano pa po? Grace is not based on your work, on our performance, on the performance of man, but on God's work. No? Ito ay dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Salvation by grace is entirely God's doing. Salvation by grace is entirely God's doing. Ang kaligtasan po natin, no, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay trabaho ng Diyos. Wala kang ginawa doon. Kaya ka naging matuwid, kaya ka naging righteous sa harapan ng Diyos, kaya ka na born again, kaya ka naging anak ng Diyos. Wala kang ginawa doon. It's all God's work. Lahat ay ang Diyos ang gumawa. Lahat ang Diyos ang nagplano. At yun ay pinahayag niya, pinakita niya. No, ang kanyang plano, ang kanyang pag-ibig, at ang kanyang pagmamahal sa tao, nang isugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Of all religions in the world, only Christianity has a Savior. Sa lahat po ng relihiyon sa mundo, ang Christianity lamang po ang mayroong tagapagligtas. Tingnan po ninyo ang ibang mga relihiyon. May mga relihiyon na maliligtas ka kapag ginawa mo ito. Manalangin ka ng 3 beses sa isang araw. Mag-andar po ka ng mga sakramentong ito bago ka maging Kristiyano. Di ba? Lahat by works. Religion is all by works. Religion in the world, no? Ang mga relihiyon dito sa mundo, kung titignan po natin lahat ay may kalakip na gawa, no? Yung kanilang paniniwala sa Diyos ay may kalakip na gawa. Gawin mo to, gawin mo yan, para ikaw ay maligtas, gawin mo to. Lahat merong kalakip na gawa. And yet, Christianity, ito po yung sinasabi natin na kaibahan natin. Christianity, all Christians are no longer under the law. All Christians are under the grace of God. Tayo ay nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Tayo po ay wala na sa ilalim ng batas. Hindi po natin sinasabi katulad ni
Sabi niya, hindi ko naman sinasabi na masama ang batas. Hindi po. Kundi ang batas ang nagpapakilala sa tao na siya ay nagkakasala. Ang siya nagpapakita sa tao na siya ay nagkakasala. Nalalaman natin na tayo ay nagkakasala sa pamamagitan ng batas, di po ba? Kasi sinasabi niya, thou shalt not kill. O kapag ikaw ay pumatay, ibig sabihin, nagkasala ka. Pinapakita niya na ikaw ay nagkakasala. Ikaw ay makasalanan. At ang batas, nililid niya tayo para sa isang tagapagligtas. Sinasabi niya sa atin na mahihirapan kang tuparin ang batas. Sino po ba sa atin ang maaaring maligtas sa pamamagitan ng batas? Kahit po sinabi ni Pablo, kapag ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, biyaya lang yun. Kapag gawa, gawa lang yun. Pero sino po ang maliligtas sa pamamagitan ng gawa? Meron po ba dito ang nakatupad ng lahat ng batas ng Diyos? Sino? Wala po. Isa sa atin, walang nakatupad sa batas ng Diyos. Sa batas na binigay niya kay Moses. Kasi hindi po yun ang layunin ng batas. Ang layunin lang ng batas ay upang ipakita sa tao na siya ay nagkakasala at kailangan niya ng tagapagligtas. Yun po ang layunin ng batas. Pero hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng batas, kundi sa pamamagitan lamang ng kagandahang loob ng Diyos. The grace of God. Okay? Ano pa? Grace? What grace is not? Ano po ang hindi naman? Hindi definition ng grace. Grace is not a license to sin. No? Ang kagandahang loob ng Diyos ay hindi po lisensya para tayo ay magkasala. Ang sabi ko nga kanina, kung ang isang Kristiyano ay patuloy na nagkakasala, ang ibig sabihin, hindi ko niya naunawaan ang kagandahang loob ng Diyos. And that prevents us, no? That prevents him or her, no? Para maranasan niya ang kabuuan, para maranasan niya ng tuluyan, lubusan, no? Ang kagandahang loob ng Diyos. Siyempre po tayong lahat, hindi natin gusto na ma-prevent tayo doon sa dapat sana ito yung nararanasan natin sa buhay natin, no? Yung kagandahan, kaya mayaman na biyaya ng Diyos, yung mayaman na kagandahang loob, dapat sana ito yung nararanasan natin. Pero dahil sa kulangan natin ang pangunawa sa kagandahang loob ng Diyos, nape-prevent tayo doon sa experience na yun. Kaya kung gusto natin lahat dito sa CFSM, lahat tayo maranasan natin ang lubusan, ang kalayanan, no? Maranasan natin lubusan ang kagandahang loob ng Diyos sa buhay po natin, na tayo ay nagagalak, tayo ay payapa, tayo ay matagumpay sa lahat na natin ginagawa, tayo ay puno ng pag-ibig, puno ng sigla, tayo ay nagbibigay, no? Yun po yung resulta lamang ng biyaya ng Diyos, ng pananampalataya natin. No? Ang lahat ng magbubuting gawa natin sa kasalukuyan, yun po ay dapat bunga lamang ng pananampalatayang meron tayo sa Diyos. Lahat ay bunga lamang, sumusunod na lamang. Kaya nga po yung mga blessings na yan, mga financial blessings, material blessings, secondary na lamang po yan. Ang mahalaga yung kung nagbibigay ng blessing, yung Diyos sa puso natin, yung po ang pangunahin. Hindi tayo umahangat ng anumang material blessings, ng anumang financial blessings, no, para lamang tayo ay masatisfy. Kundi ang dinidesire natin sa buhay natin ay ang Diyos, ang presensya ng Diyos, to know Him more. Ano yung inawit natin kanina? For me to live, no? To know You in my life. Ang maunawaan ka, makilala ka sa buhay ko. Yun lamang po. Yun lamang po ang gawin natin sa buhay natin. And all these things shall be added unto you. Lahat ng ito ay pagkakaloob sa inyo. Grace is not a license to be lazy. Ang kagandahang loob po ng Diyos ay hindi lisensya upang ikaw ay maging tamad. No? Marami pong ginagawa lisensya ang grace. Wala na sila ginagawa sa buhay nila kundi maghintay sa biyaya ng Diyos. I tell you, hindi po nila naunawaan kung ano ang biyaya ng Diyos, kung ano ang kagandahang loob ng Diyos. Because grace will never compel you to be lazy.
Dahil naunawaan nila kung ano ang biyaya, kung ano ang kagandahan doon ng Diyos. Okay? Grace is not cheap. No? It is not light. Hindi mura. No? Bakit po? Ang dugo ni Kristo, ang siya'y pinamalas. No? Ang dugo ni Kristo, ang siya'y nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo upang ipamalas ng Diyos ang kanyang kagandahang loob sa buhay po natin. Kaya tayo po ilalang in grace. Tayo po nilang, huwag natin ilalala. Hindi po siya cheap. Dugo po ni Kristo ang kanyang ipinuhos doon sa krus. Buhay niya. Buhay ni Kristo ang kanyang ibinigay upang maranasan natin ang kagandahang loob ng Diyos. Buhay niya. Kaya po hindi siya cheap. Okay? And it is also it is not only possessions of wealth or material things that satisfy man temporarily. Grace results in good works. Ang sabi po sa 2 Corinthians 9:8. Ang sabi niya, and God is able to make all grace abound toward you, that you always, having all sufficiency in all things, might have an abundance for every good work. So nakikita po ninyo, hindi porket mayaman ka, hindi porket marami ka ng ari-arian, hindi porket nakukuha mo na ang lahat ng gusto mo, ay puno ka ng biyaya ng Diyos. Ang biyaya ng Diyos, ang resulta niya, it abounds in every good work. No? Ang bunga niya ay mabubuting gawa. Ang ibig sabihin, binayayaan tayo ng Diyos, hindi para sa sarili nating satisfaction lang, hindi yung masatisfied ka lang, nakukuha mo na ang gusto mo, nakakapunta ka sa kung saan-saan, nabibili mo kung anong gusto mong bilhin. No? Hindi mo ang grace. Ang grace ay nakikita ng mabuting gawa. Ang grace ay nakikita ng resulta sa buhay po natin, positive results sa buhay po natin. Kaya na po, kapag nararanasan natin ang kagandahang loob ng Diyos, ang pagbibigay ay pichani-chani tayo po. Sayang yun, hindi nila narinig. Kapag tayo ay nagbibigay, no? Yun ay bunga na lamang ng kagandahang loob na naranasan natin mula sa Diyos. Sabi ko nga, yung pamang niya, pichani-chani tanya mo. Yung pamang niya, tao, pichani-chani tanya mo. Hindi na big deal sa atin kung ikaw ay nagbigay ng 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000, 1 million. Hindi na big deal sa atin yun. Because we are experiencing the grace of God, no, ang mayamang biyaya ng Diyos, at balo mo na kakawalan kailanman. Hindi ka kawawalan dahil ang source, ang pinagmumulan ay nasa iyo. The great source of everything in this world, ang pinagmumulan ng lahat ng bagay dito sa mundo ay nasa sa atin na. Ano ba ang magkukulang sa iyo? Kung ang anak niya, isinuko niya, binigay niya para sa iyo, ano pa kaya ang hindi niya kaya ibigay sa iyo? Kung ang ating Panginoon Jesus, ang kanyang lupong na anak ay namatay para sa atin, ano pa ang hindi kayang ibigay ng Diyos sa iyo? Kaya naman kung babalik tayo dun sa diagram kanina, grace cannot be separated with faith. Hindi po pwedeng ipaghiwalayin ang kagandahang loob sa pananampalataya. If we want to experience the grace of God fully, completely, totally, absolutely, sa buhay po natin, kailangan po yung pananampalataya. Our response to God's love, our response to God's grace, and faith comes by hearing and hearing the Word of God. Kaya po hindi madali, kung iniisip nyo, ay mananalig lang pala ako, mananampalataya lang ako. Hindi po ganun lang. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Bakit? Dahil sa pakikinig natin, ang pakikinig na salita ng Diyos ay nauunawaan natin, nakikilala natin. Lubusan natin nakikilala kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Faith comes by hearing and hearing the Word of God.
kung ang kagandahan loob ng Diyos ay makukuha lamang, mararanasan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang ibig sabihin, kailangan natin talagang palalimin. Kailangan natin ang pananampalataya, response to God. Kailangan po natin ang pananampalataya sa buhay po natin na ma-empower. And our faith will only be empowered through the Word of God. Sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Kaya nga po nangyayari sa atin, listen my dear brothers and sisters, napakaraming pangako ng Diyos. Napakarami ng mga pangako niya sa kanyang salita. Di po ba? Di po ba maraming mga pangako ang Diyos sa kanyang mga salita? At tayo, ito po ang nangyayari. Pinipilit nating tuparin ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating sariling gawa. Di po ba ganun ang nangyayari? Para po magkaroon ng kayamanan, kailangan mo magtrabaho ng magtrabaho, magpagod ng magpagod, magsunog ng kilay, magkadalubhasa dito. Di po ba? Pinipilit natin tuparin ang mga pangako ng Diyos. Pero hindi naman po natin magagawa tuparin yun. Ang mga pangako ng Diyos, sa kanyang pangako yun, at siya gagawa ng mga yun, hindi tayo. Do you understand, my dear brothers and sisters? Ito po yung sinasabi ni Pastor, na yung sistema ng mundo, pinipilit natin i-fit doon sa sistema ng Diyos, na hindi po pwedeng mangyari. Kasi ang sistema ng Diyos, para maranasan natin yun, ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. Pero ito tayo, gumagawa tayo, hanggang sa mapagod tayo, hanggang sa manghinawa tayo, dahil gusto natin na matupad ang pangako ng Diyos sa buhay po natin. Yun po ang nangyayari. Kaya nga po, dinidistinguish natin kung ano ang sistema ng mundo at ang sistema ng Diyos. Ang sistema ng mundo, gumawa ka ng gumawa para ikaw ay yumaman. Pero sa sistema ng Diyos, manampalataya ka at ikaw ay yayaman. Paano po yun? Kapag ang pananampalataya ay na-empower sa buhay po natin, yun mismo ang siyang maglalabas sa mga pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Ang pananampalataya ang siyang magre-release, ang siyang maglalabas ng mga sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Hindi po natin maunawaan kung paano. Hindi po natin maiisip in our logical minds kung paano mangyayari yun. Kung paano ang isang buto kapag ito ay yung itinubo sa lupa, hindi mo alam kung paano lang mamumunga. Di po ba? Hindi naman ikaw ang magpipilit na mamunga siya. Hindi mo pipilitin ang kanyang bunga dahil natural na lamang nalalabas ang kanyang bunga. Anong dapat mong gawin? Alagaan yung itinanim mong binhi? At gusto mong maging world class yung bunga? Pang-export? No? Mas igilin mo yung pag-aalaga. Di po ba ganyan ang ginagawa ng mga farmers? Pero tayo ang ginagawa natin, tinanim natin ang buto, no? At pinipilit natin na siya ay lumabas, at pinipilit natin na siya ay mamunga. Paano mo pipilitin ang buto na mamunga? Hindi mo magagawa yun. Kaya nga po sa mga pangako ng Diyos, hindi rin po natin pipilitin na
Pero ngayon, kapag may mga bakanting upuan, nangihinayang po kami sa kanila. No? Dahil the Word of God is not for God. The Word of God is for you. Ang salita ng Diyos ay hindi para sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay para sa inyo. Kaya po kung wala kayo, kung absent kayo, you miss one part of your life. Meron kang na-miss sa buhay mo. Malayang-malaya po kami ngayon ni Pastor. And even sa pagbibigay, no? Even sa pagdidid, no? Tingnan niyo, my dear brothers and sisters, kung lubusan po natin maunawaan ang grace, ang gagandang loob ng Diyos, although I believe, hindi po yun maunawaan in one sitting. No? Sabi ko nga po, it comes by hearing and hearing the Word of God. Faith comes by hearing and hearing. Understanding comes by hearing and hearing the Word of God. Hindi po ninyo maunawaan ngayon. Sana po dumadagdag yung ating pag-unawa, dumadagdag yung ating kaalaman. Nang sa ganun ay lubusan tayo mapalaya. At ano po magiging resulta nun kapag naunawaan natin? Magiging mabuti ka sa kapwa mo. Magiging mapagmahal ka sa asawa mo. Magiging mapagmahal ka sa mga anak mo, sa mga kapatid mo, sa mga magulang mo, sa mga kaibigan mo, sa mga klase mo. Kahit yung mga kaibigan na hindi karapat-dapat, yung mga klaseng hindi kalugod-lugod, hindi lovable, no? Mamahalin mo sila, no? Ako po yun ang naranasan ko sa school. Dahil ako po ay isang perfectionist na tao, noon. Talagang kapag nag-program o may pinagawa ako sa mga teachers, gusto ko walang supply. Gusto ko walang palpak. No? Gusto ko perfect ang lahat. No? But now, mas malawak yung aking pag-unawa. No? Hindi sa dahil nag-mature ako or kundi naranasan ko ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ko. Kaya kung ang pag-ibig na yun ay nararanasan ko, ay pwede ko rin po maibigay sa mga teachers, pwede ko rin maibigay sa mga bata, pwede ko rin maibigay sa mga magulang. Kaya po kapag natutunan natin ang lubusan, naunawaan natin ang lubusan ng kagandahan ng loob ng Diyos, magtakaya mo yung asawa mo at kaswit mo. Magtakala rin anak mo, may bayo niya natin. Natural na naman kung lalabas yun, hindi pinapipilitan yun. Natural na lamang nalalabas na ikaw ay magiging mabait sa kapwa mo. Natural na lamang nalalabas na ikaw ay nagiging mapagbigay. Natural na lamang nalalabas na paano mo na babasa ng Word of God at dyan yung apilitan ng self-leader mo. Natural na lamang nalalabas na kapag natupuri sa Diyos, talagang natataas mo ang kamay mo dahil puno ng pasasalamat at pagpupuri ang puso mo sa Diyos. Natural na lamang po ang mga bunga ng pananampalataya natin. Kaya everybody, no, tayo pong lahat, no, sama-sama po tayo, no. Hindi po ito biglaan, hindi ito madalian, pero I believe na kapag regular po yung ating pagdalaw sa gawain ng Panginoon, regular din ang ating pagdalaw sa mga cell groups, darating po ang panahon na maunawaan natin, ay ito pala yung ibig sabihin na Sister Lord, ay ito pala yung ibig sabihin ni Pastor, manalaman mo, maunawaan mo. And I believe through the empowerment of the Holy Spirit and through the teachings of the Holy Spirit in our lives, no? Maging sensitive po tayo sa pagtuturo ng Banal na Espiritu sa buhay po natin. Darating po ang araw na ang mga material na bagay dito sa mundo ay hindi na po natin pagnanasahin. Darating po ang araw na pera ay simpleng bagay na lang sa'yo. Maliit na bagay na lang sa'yo. Maliit na bagay na lang yan. Okay? Hindi na big deal sa'yo, no? Ang pera. Okay? Nga po lagi po natin sinasabi, the true test of a man, of a Christian, no? Kung gusto mong i-test ang isang Kristiyano ng kanyang malalim na kaugnayan ng pananampalataya sa Diyos, isa lang, money. Okay? Kaya nga po sa New Testament, ang ating Panginoon Yesus lagi niyang kinukumpara. No? You cannot serve both God and mammon. You cannot serve God and money. No? Lagi niyang sineseparate yan. Kasi kung ikaw ay nagmamahal, naglilingkod sa Diyos lang. Kung ikaw
ibibigay sa church, hindi mo ako mapapaniwala. Because the grace of God, magbubunga yan, magbubunga. At lalabas na lamang na ikaw ay mapagbigay na ikaw ay mabait na ikaw ay masipag, na ikaw ay hindi na nagkakasala, na ikaw ay tumutupad na sa lahat ng kagustuhan at kalooban ng Diyos because you understand the love, the grace of God in your life.